Welcome to Sirmione! Tama ba yung pag-pronounce ko? Masarap dito kasi kita natin carbonara sa pasta on the go. Ay! Lumipad siya! Natakot siya! Lumipad! Good morning, everyone! Lumabas na tayo ng ating apartment at nandito na tayo ngayon sa Sanctuario Rosa Mystica. Ayan. We are here now in the Sanctuary of the Mystical Rose. So, who is Mystical Rose? It's Well, this is the place where Mary actually had apparitions. yeah. Yung mga apparitions niya, she was asking prayers. She was parang telling everyone to pray, to heal. Yon. Kaya very famous talaga tong lugar na to. Dito rin siya nag-apparition when she was asking for everyone to do penance. Oo. Dito rin siya nag-apparition when she was asking everyone to also do sacrifice. Sacrifice and penance. Yes, and Tinan mo, penance. holy water. Before taking holy water, a kiss for Jesus. God have mercy on us. Forgive our sins. Great is your mercy. Save us. Ayan nakalagay. So you can get holy water from here. So everybody's just putting Getting on. holy water. Oo. Every first Sunday. Every first Sunday, merong nagpipilgrimage dito kasi Nagpipil- part talaga siya Ng ng pilgrimage. pilgrimage. Everyone wants to visit Rosa So, pag Mystica. naglilitani ka ng Holy Rosary, di ba, merong binabanggit, Mystical Rose. Ito yun. Tingnan natin mga nakalagay na ano dito. Meron Rosa Mystica Festival. Kailan to? Hulyo, July. Meron din silang Instagram, Facebook, YouTube. Pasok na tayo dito. Amoy rosas ba dito? So pag nakikita nyo, tatlo yung roses na nakay Rosa Mystica. White, red, and gold. So yung white is for purity. Yung red is for sacrifice. And then yung gold is for penance. So yan yung hiniling niya nung nagkaroon siya ng apparitions dito. Purity, sacrifice, penance. Ididip niyo yung paa niyo. And then prayers to Rosa Mystica. And then these are the people who thanked her for interceding for their intercession. Tapos na-answer, ayan nakalagay, thanks for your intercession. Ito yung mga parang testimonies. People are actually drinking kasi it's potable. Ito, holy stairs, climb only on your knees. So if you want, you can climb on your knees. Yun yung ginagawa ng mga tao dito. You can light a candle as well. So quiet here. So, ginawa ko din yung going up the stairs with your knees. Ang hirap, ang sakit. Ay, nanood ka pala. Tinan mo yung Hirap na last hirap ako. Hirap na Tinan mo hirap yung ako. papunta kay Mama Mary. Hirap na hirap ako. Papunta ka kay Mama Mary. Yan pala yan. Oo. Sabi ko, Paakyat ka sa kanya. inisip ko lang talaga yung mga sinulat ko dun sa prayer intentions. I specifically actually mentioned yung personal intentions ko and yung intentions ng mga single people na close to our heart. Like si TJ, si Janelle, si Achi, si Elaine. Pinagdadasal namin yung mga one true love nila. Yun yung pinagdasal ko dyan talaga. Ako naman, family, of course. Oo. Kasama And na then, yun. yung mga LG namin, lahat ng prayers nila for their families. Ayun, nilagay ko yun sa Peace paper. Novotel. And of course, success sa business ng mga partners namin. And
I think lastly, yung pinaka ano ko is yung growth talaga ng faith ng mga tao, lalo na yung mga kasama natin. And especially sa Feast Novotel. Ang daming kung nakita niyo yung video ko kanina na parang lapida yung itsura niya. Pero hindi siya lapida, it's actually a Thanksgiving plaque or something. Yeah, Thanking Rosa Mystica for interceding for their prayers. Gusto ko dito kasi very silent, very peaceful, very serene. Usually daw dinadaanan talaga to ng mga nagpipilgrimage. Nagpipilgrimage. So mga buses. Kaya maraming mga views, maraming mga Pero today, wala kaming kasabay. So buti na lang. Yeah. So nakapag-sulat ako ng intentions, pati dun sa parang guest book nila. Kapag thank you ako dun. So ano pa ba about Rosa Mystica ang na-miss natin? Well, ito, nag-appear siya sa isang nurse. Oo. What's her name? I forgot her name. Irina Nag-appear Gili. in the 1940s. And then she appeared asking for prayer, for sacrifice, and penance. Tapos especially, ang pinaka talaga niya, renewal of priests and consecrated people. Yan talaga. So dito pwede ka rin, tara, inumin natin yung holy water dun sa gripo. Ay, dapat pala may dala tayong buti. Yung buti sa sa kotse. Kasi ubos na yung holy water natin for Florence tsaka Switzerland. Wala na, hindi naaabot yung holy water na dala natin. So inumin na nga natin, before taking holy water, a kiss for Jesus. God have mercy on us, forgive our sins. Great is your mercy, save us. Kinis na namin si Jesus. Pwede na tayong, ay, ang galing. Ito pala. Ang lokos. Teka, madumi yung kamay ko. Hugasan na rin natin ng holy water. Sana Lord mahil na yung sipon ko. Amen. So blessed to be here. So itong mapapanood yung mga Europe series na to, pasensya na kayo at masyado kaming Catholic. So mga simbahan talaga yung mga namin, tsaka lahat ng mga gusto naming idasal, prayer intentions namin talagang per church. As much as possible, we say it talaga. Kasi, a little bit of faith, sabi nga sa Bible even if you have faith of the size of the mustard seed, diba? It can move mountains. It can bring miracles. So, yan ang pinaniniwalaan natin. Guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo na this is in Brescia, Italy. So, like 1 hour away from Milan. So, nagkotse lang kami. Kasama namin sila sis Ellie and family. So, yeah, dito talaga kami nila dinala. Before kami pumunta dito sa Rosa Mystica, nagpunta muna kami ng kung saan bumibili ng mga religious items. So, we were able to buy mga maliliit na Mama Mary na panglagay namin sa travel altar. So, inubos namin, pinakyaw na namin lahat yun. Kasi ang cute-cute niya. Nasa stand siya na Mama Mary para kumpleto yung travel altar namin. Yung iba, i-limited time offer namin siya. Sino lang yung mauna, yun yung bibigyan namin ng Mama Mary na yun. Hindi pa naman siya blessed, so pwede pa siyang ibenta. So, at cost naman namin siya ibebenta. So, yun. Nakalimutan ko lang yung name nung store, pero may picture ako kanina kung ano yung It's actually a bar with religious items na binibenta. So, bumili na ako doon ng mga Mama Mary. Kasi baka hindi ko na alam kung sa room kung meron ba nun. Pero kung meron sa room, bibili ulit kami. Kasi sa room, hinahanda ko yung sarili ko sa maraming mga religious items. Kasi marami nagpapabili sa akin ng mga rosary, tsaka mga crucifix, ganyan. Tsaka naghahanap ako ng pwede kong ilagay sa altar namin sa bahay. Alam nyo naman yung altar ko. Sobrang, yun talaga, yung altar namin sa bahay. Talagang pinag-isipan yun. Talagang gusto ko talaga lagyan ng space yung bahay ko for our altar. So, papakita ko na lang sa inyo yun soon kasi ang daming magagandang nagbigay sa amin para sa altar na yun. Hey guys, we are here in Sirmione and look what I am seeing right now. It's a castle. It's a fortress. Yeah, this is Sirmione. Welcome to Sirmione, another part of Italy. So from where we are kanina, yung Brescia, Italy, this is like 20-minute drive from Brescia. Meron kumakain ng gelato at nagpipicture sila. Wait lang, daan muna kami.
So, kung makikita nyo sa Google Maps, papakita ko sa inyo nandyan kami ngayon sa Blue. So, pinapalibutan kami ng body of water. So, we are currently in Castello Scaligero de Sirmione. Yan. O, diba? Ang ganda, oh. So, naghahanap kami ng makakainan namin ng lunch. Ganda. Dito na yung napili namin. So, we're gonna stay inside. Carbonara for everyone. Let's taste it. Taste. First bite. Masarap yung bread eh. Kulang na eh. Mas masarap dito kaysa yung kinain natin carbonara. Saan kayo kumain ng carbonara? Yung sa pasta on the go. Kasi parang medyo fast food yun talaga eh. Oo. Mas super oily niya. Parang umay na kami. That's it. Nasa lang na kayo. Wow. Cheese naman tayo dyan. Ano tong nasa gitna? Honey. Honey. Taste naman natin. Cheese na may honey. Ang sarap ng ano ko. Sarap. Sarap doon may honey. Sarap. No? Fresh from the oven. Hey guys, so this is where we ate lunch. It's El Guelfo. Nakakabobo talaga mag-pronounce. Yan siya. So katapat siya niyan para palatandaan nyo in case you're here in Sirmione. Yan, Bar Oster. Ito itsura ng restaurant nila. Maliit lang. Yan. Masarap yung carbonara, masarap yung cheese platter nila, masarap yung pizza, masarap lahat ng nakain namin today. Thank you, Lord. Tingnan nyo yan, guys. So, nakaka-relax. Yan lang. Tapos may lumilipad na ibon. Tapos muni-muni ka lang. Tapos kain ka ng gelato, kain ka ng pizza. Wow. Yan pala siya, Il Guelfo. Yan yung kinainan natin. Look at this! That's a duck, mahal. Ba't ganyan itsura niya? Ang ganda ng duck. So pretty! Michelin 2025. Table Remarkable. Ooh, ang ganda naman! Wow! Giardino Gracia de Leda. Kiss, please. Kiss. Kiss. Mag-kiss ka mag-isa mo dyan. Pangit ng video, charot. Ay, ang ganda! Wow. Tapos, merong mountains na may snow cap. Snow cap mountain. Ayan yung snow cap mountain. Ang ganda! Ay, ang ganda. Sana ako na lang nandyan. Tingnan mo, meron ka na lip gloss. Nag-kiss kasi kami dun sa Kiss There. Basta nag-kiss kami dun. Nasa kanya na yung lip gloss ngayon. May iba na namang bibe. Ay, ang dami nila. Mahal. Ang dami nilang bibe. Iba-ibang klase. Ang cute. Ang cute na mga bibe. Bakit iba itsura nila? Ang galing. I'm so happy seeing bibes. Look at this one. It has green on the ano. Wow, ang ganda nito. Ay! Lumipad siya.
Natakot siya! Lumibas! Anong significance ng fortress na to? Para siyang, alam mo yun, during the old times, para siyang barangay. Tapos kung sino lang yung mga nakatira doon, yun lang yung makakapasok. Kasi they wanted to protect themselves. Yung mga Italians, mahilig mag-beret eh. Hindi bagay. ito, dito. Parang kailangan mas malaki pa sa ulo mo. Ang daming mga nagbebenta. Hindi pa. Bumili kami ng ref magnet. Sirmione. Isa lang siya eh. Oh, it's unique. Walang ibang katulad yung binili natin. So din pala sa kanila yung mga linen. Just like in Venice. 45 euros. 39 euros. Medyo mahal. Ayoko gisutin eh. Look at the trees! It's like we're in Hawaii. Sabi mo kanina, may sinasabi siya. Hindi ko talaga kaya at maintindihan. Well, una, hindi ko maintindihan kung bakit ang pizza dito, buong pizza mong kakainin. Yo, yung isang pizza pang isang tao lang. Hindi mo naman talaga siya mauubos. Diba? Baka hindi lang talaga tayo sanay. Hindi tayo sanay talaga. Pero grabe yung calories na. Alala. Gelato time. Pero ang daming gelateria dito. Ayan o, magkabila. Meron pa dun sa isang side. Oh my God, ang dami. Ayan, pinapatikim niya tayo. So, dito kami nauwi sa Gelateria Artigianale. 3 flavor siya. It's yogurt, chocolate, and dulce de leche. So, hindi mo tinuloy yung limoncello. Sarap yung yogurt, parang yaw-yaw. Dami lang niya, na-overwhelm. Ay, my God, ang daming bata. Tingnan nyo. Hala! Ang dami nila, dagsaan. Lahat yan bibili, lahat yan titikim. Tama ba yung pag-pronounce ko? So guys, there's a chapel here in Sirmione. Sa may tabi lang ng castle. So this church is called St. Anne de la Rocha. Binigyan kami ni sister sa Chiesa de San Ana de la Rocha. So ito daw yung prayer. O Madre Santissima, Volgil tuos quarto benedicente suno tui fili perché abbiamo per gli strade del mondo, annunziato Gesù, via verità e vita.
Guys, tingnan niyo yung ray of sun. Ayan na. Tapos bababa dyan si Mama Mary. O kaya si Lord. Imagine niyo guys. Ito pala itsura niya pag malayo. That's daffodil. And tulip. Hello guys, pauwi na kami ngayon sa Milan from Sirmione. Ano? Sirmione. Hermione, nasa utak ko na spelling. Harry Potter yun. Oo, kasi yung spelling na parang Hermione, kaya Sirmione. Tingnan mo, sabi ko sa inyo, madali talagang makalimot eh, pag nalimutan mo na yung lugar. Diba? Kanina pa, nakakatawa. By the way guys, this is Sis Ellie. Kasama namin siya sa Feast Milan. Pero hindi lang siya feaster, pero may-ari siya ng isang travel and tours dito sa Europe, sa buong Europe. So kaya namin napuntahan yung lugar na yon, which normally hindi nyo naririnig yon sa mga kahit saan na mga vlogs, is because of her. Obviously, taga dito siya, taga Italy siya, and marami siyang nakikater na mga clients who would want to tour around Europe. So, andito na rin lang tayo. Tanungin na natin siya. Syempre, i-recommend ako siya sa inyo. Pero alam ko, gusto nyo matanong kung ano yung mga services na meron sila. So, aside from, di ba usual nakikita nyo, may mga European tours yan, ganyan. Pero ako kasi, since alam nyo na DIY ang hilig kong gawin, pwede bang DIY sa... Ang pangalan ng anon pala niya ay Viajero. Ano ba? Sige nga, magpakilala ka na nga, Sis Ellie. Hello everyone! Ako po si Eleanor Llanes Castillo, so they call me Ellie. And we are the owners, kasi I'm in partnership with my husband, siya yung nagdadrive Ay, nagdadrive siya. ngayon. Pakita natin. Hello! Ayan. Our agency is called Viajero Travel and Tours. Okay. Actually, minsan, Viajero din yung version niya. Kasi nga, yeah. Mga Viajeros. Hero, clients. yeah. Yes, oo. So, gano'n nakatagal kayo sa business? Kasi siya yung nag-start na mag-business talaga sa travel agency. He started in 2014. And then, I joined him in 2016. So, Wow. yeah. Visionary talaga si brother. Oo. So, nag-start kami as a travel agency specialized in plane tickets lang. Okay. And then, eventually, nag-evolve talaga siya sa mga package tours kasi yung mismong clients na rin kasi yung nag-request sa amin. Oo. Kulang kasi kung ticket lang eh. Oo. So, doon, nag-start na kami na mag-book din ng mga hotels, ng transfer, ng tour guide, o kaya museums, or any experiences that they would want to have sa Europe. So, pwede palang personalize ang tours ng, kunwari, gusto kong pumunta sa Prague, gusto kong pumunta sa ganito. So, pwede nyo siyang i-arrange for me. Yes, of course. We prefer more talaga yung personalized in a sense is what we do is we interview the client. Ano yung gusto nilang makita. Okay. That's nice. Yeah, sometimes ina-ask talaga namin kung more or less what is the budget. Kasi yung organization will be based kung medyo malapit sa DIY, no? So medyo low o kaya medyo mid or gusto niya medyo luxurious, medyo mas mahal ng konti. So we also adjust according dun sa kung gustong ma-experience talaga ng clients. And then, according dun sa mga places na gusto niyang makita, we help the clients really arrange. Kasi usually, katulad na nakwento ko sa'yo, people have their idea kung anong gusto nilang i-visit based dun sa nakikita nila sa map. Yes. But they don't consider na, okay, from one place to another, going there is not a straight line. So, may mga route yan na kailangan mong i-consider or kaya may mga boundaries na better na dito dumaan other than the other. So, yun yung inaayos namin. Pagka may mga requests kami, we do the interview, we ask them kung ano yung gusto nilang ma-experience, and then we arrange in the best way yung itinerary. Yan, gusto ko yan kasi as a DIY person, ayoko yung nakatali ako sa mga places na, kunwari, may gusto na ako in mind. Kunwari, pupunta ako ng Switzerland. Alam ko kung ano na yung gusto kong puntahan, pero gusto ko rin ma-surprise ako in such a way. Pwede kayo mag-recommend based sa suggestion ko, di ba, na malalapit din dun sa area na yun. Pwede nyo rin yun gawin, di ba? Yes. So, ayun. O, diba? So, pag naghahanap kayo, if you're in the Philippines or anywhere in the world, sila kasi based na here in Europe. So, they have partners din when it comes to tours and yung mga private transfer. Pinaka-importante kasi dyan, lalo na kung mahilig kayo mag-DIY like us, syempre, yung planning ahead kung paano kayo pupunta on one place to another. So, nakakatulong din dun yung mga private transfers. So, meron sila nun. Yes. Yun. Ano pa ma-offer nyo ng mga services ninyo aside from that?
Okay, for those na wala pang visa, we have Okay. services din ng visa application. Meron kaming partner in the Philippines. Actually, Okay. kasi mas madali kung doon talaga yung conversation or direct talaga silang magkikita. We have transfer, which is very important. Especially, yung talaga nakikita namin is yung groups of 9 people pataas. Kasi we have vehicles na for more than 9 packs. So, we have 16-seater, 19-seater, 23-seater, ganyan. So- Meron ding big bus na Oo. 53-seater yun. So, walang problema kung marami kayong bagahe. Yes. Kasi yan talaga yung problem. Ayun, challenge namin ni Mike yun. Kasi nagdi-DIY kami, di ba, na marami kaming luggage. So, yun. Kaya makakatulong if you have private transfer as well. exactly. Yun. Yeah. Okay, so if ever you're looking for Europe tours and etc. and whatever you need here in Europe, you can message them or call. Saan kayo pwede makakontak? You can contact us in our Facebook page, Viajero Travel and Tours, SNC, or in our Instagram account, Viajero Tours. Or you can contact us directly sa aming website, www.viajero.in. Yun, lagay ko na lang dito yan sa description, pati dito sa caption para makita nyo agad. So, yun lang. Thanks, Sis Ellie. Siya rin pala ang nag-book ng mga apartment namin. Kaya ang gaganda ng mga apartment namin, di ba? So, very organized talaga lahat. Tatlong apartment. Oo, nakatatlong apartment kami. Ang galing. Okay. Ang saya-saya kaya. Thank you, Sis Ellie. Thank you. We are back here in Milan after more than an hour of road trip galing sa Sirmione. So, nandito kami ngayon sa restaurant nila Sis Ellie, yung pinakilala ko sa inyo kanina, tsaka yung husband niya. This is their Filipino restaurant here in Milan. It's called Kasama. Yeah, this is their restaurant, Kasama. Nakalagay dito, La Tua Cucina Filipina. Restaurante takeaway. Ito sila, Michael. Ayan sila. Diyan kami kakain later. Pagpasok mo, ito na ang... Ayan, thank you. Ito na ang menu. Ayan, so meron silang patikim. Shrimp lumpia, sisig tacos, lumpiang sariwag, lumpiang gulay, baobans, tocino, barcada plato. Tapos meron silang nakalagay sa nila na mano po, Filipino cultural feels. Tapos may mga pictures ng Manila, ng Philippines. Tapos dito sa lagayan nila ng merong mga ang galing. Yung music nila dito ay side A. OPM. Andun pa din siya. Nagtatampo na Labo. Barbecue. hinahanap pa rin niya yung purpose niya. Gutom ka na. Sus Mariosep. Ewan ko ba, bahala na. Ay nako. Let the Holy Spirit. Meron ding map of the Philippines. Yan, mag-order tayo. QR code ang menu nila. English menu. Ayan, masarap yan. Sisig tacos, chicken inasal, pork adobo, salmon sisig, silog meals. Uy, may silog meals. To silog, bang silog. Ano tong isa? Pastil silog. Ano yung pastil silog? Chicken pastel. Tingnan mo, hindi ko alam yung Pilipino ko. Hard dishes, up mo up. Merong kare-kare, caldereta, fish fillet with mango sauce, barbecue, garlic shrimp. Garlic shrimp? May celebratory noodles, palabok, pansit canton, pansit gisado. Oh, ang dami pala. Chop suey, meron din. Rice, sinangag. Sweets, bibingka, leche flan, halo-halo, buko pandan, buko pie. O pag nag-crave kayo ng Filipino food at nandito kayo sa Milan. Ayan, meron pang cocktail. Masaya ako, tayo na. Guyabano base. Palawan Paradise. Toroy, may Red Horse. Toroy, Red Horse. Talaga? Hindi ka nape-pressure ate. Siguro may mga 8 Oh my God, parang paparazzi yung Grabe yung sili, naka-expose. Wait lang. Paano ko makakainin to? Unang kagat. As a sisig lover, Wow. ang sarap. Food vlogger ka na pala ngayon. May bago ka na Ano naman. lang gagawin ko sa buhay? How is it, tate? Sarap.
masibuyas eh. Sabi niya. Harap. Mahal. Kainin mo. Guys, nag-heal. Sa labas. Hindi yan mamabasa. Feel ko yung... Nag-heal. Madalas ba ito mangyari? Pag-halo ng lamig. What? First time ko nakakita. Gaganon sila. Alam na nila.